100,000 piso. Iyan ang halagang nakalagay sa loob ng brown na envelope na sadyang iniwan ni Ramon sa ibabaw ng lamesa sa sala. Mula sa madilim niyang opisina sa ikalawang palapag, nakatingin si Ramon sa monitor ng kanyang computer. Kitang-kita niya ang bawat sulok ng mansyon sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Ang mga mata niya, na tila sa isang agila, ay nakatitig sa screen. Hinihintay ang pagpasok ng bagong banyera sa kanyang buhay. Si Clara. Para kay Ramon, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi na niya kayang ibigay pa kahit kanino. Ang pera ay papel lamang, isang kagamitan para malaman kung sino ang tapat at sino ang mapanlinlang. Matapos siyang iwan at pagnakawan ng dati niyang asawa, nanumpa siya na hinding-hindi na siya magiging biktima muli. Bumukas ang pinto ng sala, pumasok si Clara, bitbit ang isang lumang bag, at suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Huminga ng malalim si Ramon. Nararamdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Galit ba ito? O takot? Takot na baka tulad ng lahat ng nauna sa kanya, ang babaeng ito ay isa ring lobo na nagtatago sa balat ng tupa. Tiningnan ni Clara ang paligid. Ang mansyon ay tila isang museo. Maganda, magarbo, pero napakalamig. Walang ingay ng tawa, walang init ng pagmamahal. Tanging, ang ugong lang ng aircon ang maririnig. Napansin ni Clara ang envelope sa ibabaw ng lamesa. Lumapit siya rito. Dito na magsisimula ang lahat. Bulong ni Ramon sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa armrest ng kanyang upuan. Sa isip ni Ramon, alam na niya ang mangyayari. Kukunin ni Clara ang envelope, titingin sa paligid para masigurong walang nakakakita at mabilis na isisiksik iyon sa kanyang bag. Pagkatapos, magkukunwari itong inosente. At sa sandaling iyon, palalayasin niya ito, tulad ng ginawa niya sa 10 naunang aplikante sa loob lang ng 3 buwan. Tumigil si Clara sa harap ng lamesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope. Naramdaman niya ang kapal nito. Hindi mahirap hulaan na pera ang laman yon. Sa kabilang dako, ang puso ni Ramon ay mabilis na tumitibok. May bahagi sa kanya na gustong magkamali siya. May maliit na bahagi sa kanyang puso na pagod na sa paghihinala. Pagod na sa pagiging mag-isa sa mundong puno ng panlilinlang. Pero mas malakas ang boses ng kanyang nakaraan. Lahat sila, pera lang ang habol, Clara. Huwag mo nang subukang maging iba. Binuksan ni Clara ang envelope. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang makapal na bungkos ng tig-1,000 piso. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Tila kinakabahan. Lumingon siya sa kaliwa. Pagkatapos ay sa kanan. Tumingala siya sa kisame, hindi alam na direkta na siyang nakatingin sa isa sa mga hidden cameras ni Ramon. Kinuha ni Clara ang pera. Nagsimula siyang magbilang. 1, 2, 10, 20. Habang nagbibilang ang babae, lalong sumisidhi ang puot sa mukha ni Ramon. Kitang-kita niya ang pagnanasa sa mga mata ni Clara. O iyon ang akala niya. Para sa kanya, ang bawat galaw ni Clara ay kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Matapos magbilang, muling ibinalik ni Clara ang pera sa envelope. Ngunit sa halip na itago ito sa kanyang bag, hinawakan niya ito ng mahigpit at nagsimulang maglakad paikot sa sala. Tila may hinahanap siya. Pumasok siya sa kusina, lumabas, at umakyat sa hagdan. Sinundan siya ni Ramon gamit ang iba pang kameras. Papunta si Clara sa kanyang opisina. Biglang may kumatok. Hindi sumagot si Ramon. Nanatili siyang tahimik, hinihintay kung anong gagawin ng babae. Muling may kumatok, mas malakas sa pagkakataong ito. Sir Ramon? Sir, nandito na po ako. Marahang tawag ni Clara mula sa labas ng pinto. Tumayo si Ramon, inayos ang kanyang suit at lumakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito nang may malamig na ekspresyon. Ano yon? Tanong niya. Ang boses ay kasing talim ng patalim.
Inabot ni Clara ang envelope. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, pero diretso ang kanyang tingin kay Ramon. Sir, nakita ko po itong sobre sa ibabaw ng lamesa sa sala. Inilahad ni Clara ang envelope sa harap ni Ramon. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang namumula sa higpit ng pagkakahawak dito. Baka po nakalimutan nyo. 100,000 po ang laman niyan, sir. Binilang ko po para sigurado. Tiningnan ni Ramon ang sobre, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga mata ni Clara. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng pagsisisi o panghihinayang, pero wala siyang nakita, kundi katapatan. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang mababayaran ng perang ito, Clara? Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang tahimik, hinihintay na kunin ng kanyang amo ang pera. Bakit hindi mo kinuha? Wala namang tao sa sala. Walang makakakita sa'yo. Bahagyang kumunot ang noo ni Clara. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Mali po kayo, sir. May nakakakita po sa akin. Ang Diyos at ang sarili ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Kinuha niya ang sobre mula sa kamay ni Clara, pero hindi para magpasalamat. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Lahat ng tao ay may presyo. Siguro ay mas malaki lang ang hinihintay mo, kaya hindi mo kinuha ang barya na ito. Nagulat si Clara sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang katapatan ay susuklian ng ganitong uri ng pang-iinsulto. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, pero mabilis niya itong pinunasan. Sir, nandito po ako para magtrabaho ng maayos. Hindi ko po kailangan ng pera nyo kung hindi ko naman pinagpaguran. Bago pa makasagot si Ramon, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa kabilang dulo ng hallway. Kasunod nito, ang isang matinis na sigaw. Ayoko! Sabi ng ayoko! Lumabas kayo! Nagkatinginan ang dalawa. Kilala ni Ramon ang boses na yon. Iyon ay si Nika, ang panganay niyang anak, na mag-1 taon nang hindi lumalabas ng kanyang kwarto simula nang mamatay ang kanilang ina. Dali-daling tumakbo si Clara patungo sa pinagmumulan ng ingay. Nakita niya ang isang katulong na umiiyak habang may hawak na basag na plato ng pagkain. Si Nika ay nakatayo sa gitna ng kwarto, magulo ang buhok at puno ng galit ang mga mata. Ang kanyang bunsong kapatid na si Bella ay nakatago sa ilalim ng kama, nanginginig sa takot. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Nika kay Clara. Pare-pareho lang kayo. Pera lang ang gusto niyo kay Papa. Tumigil si Clara sa may pintuan. Hindi siya natakot sa galit ni Nika. Sa halip, ang nakita niya ay isang batang sugatan ng puso. Isang batang naghahanap ng atensyon at pagmamahal sa gitna ng kanyang pagluluksa. Dahan-dahang lumuhod si Clara para maabot ang paningin ni Bella na nasa ilalim ng kama. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ni Nika. Bella, huwag kang matakot. Nandito na si Ate Clara. Mula sa malayo, nakasandal si Ramon sa pader, pinapanood ang eksena. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, hawak pa rin ang sobre ng pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Ramon ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito galit at hindi rin ito hinala. Ito ay isang maliit na kurot sa kanyang puso na matagal na niyang ibinaon sa limot. Lumabas ka na dyan, Bella. May baon akong kwento tungkol sa isang matapang na prinsesa na hindi sumusuko, bulong ni Clara sa malambing na boses. Dahan-dahang gumapang palabas si Bella at yumakap sa leeg ni Clara. Natahimik si Nika, tila nagulat na may isang taong hindi natakot sa kanyang pagwawala. Tumingin si Clara kay Ramon na nasa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing hindi pera ang kailangan ng pamilyang ito. Pumasok si Ramon sa loob at tiningnan ang kanyang mga anak. Pagkatapos, tumingin siya kay Clara. Sige, manatili ka rito sa ngayon, pero huwag mong isipin na dahil lang napaamo mo ang mga anak ko, ay nagtitiwala na ako sa'yo.
Tumalikod si Ramon at bumalik sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang computer at muling tiningnan ang screen. Ngayon, mas marami na siyang kamera na itatanim. Mas malapit sa kwarto ni Clara. Mas malapit sa bawat kilos niya. Dahil para kay Ramon, ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang taong nagnanakaw ng pera, kundi ang taong unti-unting nagnanakaw ng iyong damdamin. Sa monitor, nakita niya si Clara na mahigpit na yakap ang kanyang 2 anak. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ramon. Isang ngiti na puno ng panganib. Galingan mo ang pag-arte mo, Clara. Dahil sa oras na magkamali ka, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Bulong ni Bella sa kanyang lumang manika. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang maliliit na pisngi. Dahan-dahang lumapit si Clara. Hindi siya agad nagsalita para hindi magulat ang bata. Umupo siya sa gilid ng kama at hinayaan ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang hinaplos ang buhok ni Bella. Nandito si Ate Clara. Bella, hindi ka nag-iisa. Tumingala si Bella, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng lungkot. Bakit po kami iniwan ni Mami? Sabi nila, sa langit na raw siya. Pero bakit hindi niya kami sinama? Ang lungkot-lungkot po dito. Parang pinipiga ang puso ni Clara. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Bella. Alam mo, Bella, ang mga nanay, kahit nasaan pa sila, hinding-hindi nila iniiwan ang kanilang mga anak. Para silang hangin. Hindi mo man sila nakikita. Nararamdaman mo naman ang yakap nila kapag umiihip ang simoy ng hangin. At naririnig mo ang boses nila sa bawat tibok ng puso mo. Kinuha ni Clara ang manika at inayos ang damit nito. Gusto mo bang kantahan kita? Iyong kinakanta sa akin ng nanay ko nung maliit pa ako kapag natatakot ako sa dilim. Tumango si Bella habang pinapahid ang kanyang mga luha. Nagsimulang humuni si Clara ng isang malambing at lumang oyayi. Ang boses niya ay mahinhin, punong-puno ng pag-ibig na tila babawat nota ay isang gamot sa sugat ng kaluluwa ng bata. Sa kabilang silid, sa harap ng kanyang mga monitor, napatigil si Ramon. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa pag-type sa keyboard ay nanigas. Ang headset na suot niya ay nagdadala ng boses ni Clara mula sa kamera na nakatago sa loob ng isang storybook sa istante ni Bella. Iyon ang kantang kinakanta ng kanyang asawa. Iyon ang melodiya na matagal na niyang pilit na kinakalimutan dahil sa sakit ng nakaraan. Napapikit si Ramon. Nararamdaman niya ang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga mata. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo para itaboy ang emosyon. Pati ba naman ang kantang iyan? Alam niya? Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang anghel o isang napakagaling na manlalaro? Bulong ni Ramon sa sarili. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Bella hanggang sa tuluyan na itong makatulog sa kandungan ni Clara. Inayos ni Clara ang kumot ng bata at hinalikan ito sa noo. Paglingon niya, nakikita niya si Nika na nakatayo sa may pinto. Hindi na ito sumisigaw. Wala na ang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pagtataka at pangungulila. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata bago mabilis na tumalikod si Nika at bumalik sa sarili nitong kwarto. Lumabas si Clara ng silid, bitbit ang bigat ng mga damdamin sa loob ng bahay na yon. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, hindi niya alam na bawat hakbang niya ay sinusuundan ng mga mata ni Ramon. Tumigil si Clara sa tapat ng opisina ni Ramon. Huminga siya ng malalim at kumatok. Sir Ramon? Tulog na po si Bella. Bumukas ang pinto. Lumabas si Ramon. Ang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi niya naitago ng mabilis. Salamat. Pwede ka nang magpahinga, maikling sagot ni Ramon. Akma nang aalis si Clara nang biglang magsalita muli ang kanyang amo. Clara? Po, sir?
Bakit mo ginagawa ito? Hindi kasama sa kontrata mo ang maging nanay-nanayan sa kanila. Bakit ka nagpapakahirap? Tumingin ng diretso si Clara kay Ramon. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa malamig nitong tinig. Dahil ang mga bata po, sir, hindi pera ang kailangan nila para lumaki ng maayos. Kailangan nila ng mararamdaman. At sa bahay na ito, mas marami pa pong kamera kaysa sa yakap. Naiwang tulala si Ramon habang pinapanood ang paglakad paalis ni Clara. Ang mga salita nito ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang opisina at hinalughog ang mga gamit ni Clara sa pamamagitan ng kanyang surveillance. Gusto niyang makahanap ng dumi. Gusto niyang patunayan na nagpapanggap lang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon sa monitor. Sa loob ng kwarto ni Clara, nakita niya itong may hawak na isang lumang litrato. Umiiyak si Clara habang hinahaplos ang mukha ng isang matandang-matandang babae. "Nanay, konti na lang po," bulong ni Clara habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang t-shirt. "Makakaipon din ako. Mababayaran din natin ang utang sa ospital at mababawi natin ang lupang isinangla ni tatay. Pasensya na po kung wala ako sa tabi niyo ngayon para alagaan kayo." Hinagka ni Clara ang litrato bago ito maingat na itinago sa ilalim ng kanyang unan. Humiga siya at tumitig sa kisame, pilit na pinapatatag ang kanyang loob para sa susunod na araw. Mula sa kanyang opisina, naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang nakasanayan niyang galit. Kailangan niya ng pera. Malaking halaga. Bulong ni Ramon sa kanyang sarili habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng natutulog na si Clara. Sa luhika ni Ramon, ang isang taong desperado sa pera ay madaling matukso. Mas lalo siyang naging alerto. Iniisip niya na baka ang pagpapakitang gilas nito sa mga bata ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano para makuha ang kanyang tiwala at ang kanyang yaman. "Huwag mo akong idaan sa mga luha mo, Clara. Alam ko kung paano maglaro ang mundong ito," sabi ni Ramon, bagamat ang kanyang boses ay hindi na kasing tatag ng dati. Pinatay niya ang monitor, pero ang imahe ng umiiyak na si Clara ay nanatili sa kanyang isipan, tila isang anino na ayaw siyang iwan sa dilim. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. May suot na malalaking alahas at may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Si Sofia, ang pinsan ni Ramon. "Ramon, darling, balita ko ay may bago ka na namang yaya." Bungad ni Sofia habang naglalakad sa sala, tila siya ang may-ari ng bahay. "Sigurado ka ba sa isang to? Mukhang galing sa kung saang bundok. Baka mamaya, pati ang mga pilak mo ay biglang maglaho." Hindi sumagot si Ramon, pero tiningnan niya si Clara na kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Napansin ni Sofia ang tingin ni Ramon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya ang kahinaan ng kanyang pinsan, ang takot na maloko muli. At gagawin niya ang lahat para manatiling siya ang tanging pinagkakatiwalaan ni Ramon sa pera. Kahit pa kailangan niyang sirain ang buhay ng ibang tao. "Hayaan mo, Ramon. Ako na ang bahalang mag-obserba sa kanya habang narito ako," sabi ni Sofia. Habang naglalakad si Clara patungo sa kusina, hindi niya napansin ang masamang tingin ni Sofia. At hindi rin niya alam na sa araw na yon, isang bagong uri ng impyerno ang magsisimula para sa kanya. Dahil sa gitna ng pag-aayos ni Clara ng kwarto ni Bella, may isang bagay na nahulog mula sa istante ng mga libro. Isang maliit, kulay itim, at kumukutitap na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Clara nang pulutin niya ito. Hindi ito laruan. Hindi rin ito bahagi ng dekorasyon. Isa itong kamera. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang tinititigan ang maliit na lens. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundong pilit niyang binuo
Sa loob ng 1 linggo, lumingon siya sa paligid. At doon, sa loob ng mga mata ng isang teddy bear at sa pagitan ng mga ukit sa dingding, nakakita pa siya ng iba pang katulad nito. Binabantayan niya kami, bawat galaw namin. Mahinang sambit ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding sakit. Sa kabilang dako, sa kanyang monitor, nakita ni Ramon ang mukha ni Clara na direktang nakatingin sa kamera. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matinding pagkadismaya na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ramon. Malamig. Kasing lamig ng bakal ang naramdaman ni Clara sa kanyang mga palad habang hawak ang maliit na lens na natuklasan niya para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang bawat ngiti niya sa mga bata, ang bawat pag-iyak niya sa gabi dahil sa pangungulila sa kanyang ina, at ang bawat tahimik na sandali ng kanyang buhay sa loob ng mansyong ito, lahat ay napanood, lahat ay nakarecord. Naramdaman ni Clara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding galit. Tumingin siya sa teddy bear na nasa ibabaw ng kama ni Bella. Lumapit siya rito at hinaplos ang kanang mata ng laruan. Doon, naramdaman niya ang isa pang matigas na bagay. Pati ba naman dito? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa sakit. Pati ang katahimikan ng mga bata. Ninakaw mo, Sir Ramon. Hindi mapakali si Clara. Nagsimula siyang maglakad sa loob ng kwarto. Hinahanap ang bawat posibleng pagtataguan ng mga mata ni Ramon. Sa likod ng orasan, sa siwang ng aircon, sa maliit na butas, sa dingding. Bawat kamerang natatagpuan niya ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop sa loob ng hawla na pinag-aaralan ng isang malupit na siyentipiko. Huminto si Clara sa tapat ng isa pang kamera na nakatago sa gilid ng salamin. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso rito. Alam niyang sa sandaling iyon, nakatitig din si Ramon sa kanya mula sa kung saang madilim na silid. Akala ko po, proteksyon ng mga bata ang mahalaga sa inyo, mahinang sabi ni Clara. Sapat na para marinig ng mikropono. Pero mali po ako. Ang sarili niyo lang po ang pinoprotektahan niyo. Takot na takot kayong magtiwala. Kaya mas pinili niyo ang manmanan kami na parang mga kriminal. Mabilis na binalot ni Clara ang kanyang iilang pirasong damit. Isinilid niya ang mga ito sa kanyang lumang bag. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar na puno ng pagdududa. Ang perang kailangan niya para sa kanyang ina ay mahalaga, pero ang kanyang dangal ay hindi pwedeng bayaran ng kahit anong halaga. Bit-bit ang kanyang bag, lumabas siya ng kwarto. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila mabigat na parusa. Ngunit bago pa siya makarating sa hagdan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Nika. Nakita ni Clara ang dalagita. Nakasandal ito sa pinto. Ang mga mata ay namumugto at puno ng takot. Aalis ka na ba? Mahinang tanong ni Nika. Tumigil si Clara, hindi makatingin ng diretso sa bata. Hindi ko kayang manatili sa bahay na walang tiwala. Nika, pasensya na. Biglang tumakbo si Nika at niyakap ng mahigpit si Clara sa baywang. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng bata simula nang dumating siya. Wag po. Please, Ate Clara. Wag po. Hikbi ni Nika. Lahat sila umalis. Sabi ni Papa, lahat daw ng lumalapit sa amin ay may kailangan lang. Pero ikaw lang ang nakikinig sa amin. Ikaw lang ang kumakanta kay Bella. Naramdaman ni Clara ang pagpatak ng luha ni Nika sa kanyang t-shirt. Ang galit na nararamdaman niya para kay Ramon ay tila unti-unting natutunaw ng awa para sa magkapatid. Kapag umalis ka, babalik na naman kami sa dati. Patuloy ni Nika sa pag-iyak. Mag-iisa na naman kami sa bahay na ito. Takot si Papa na lokohin siya, pero hindi niya alam na kami ang mas nasasaktan sa ginagawa niya. Napahawak si Clara sa ulo ni Nika. Tumingala siya at nakita ang isa pang kamera
Sa dulo ng hallway, alam niyang nanonood si Ramon. Alam niyang naririnig niya ang bawat salita ng kanyang anak. Napanood niyo ba ito, sir? Bulong ni Clara sa kanyang isipan habang nakatitig sa kamera. Naririnig niyo ba ang iyak ng anak niyo? Dahan-dahang binitawan ni Clara ang kanyang bag sa sahig. Niluhuran niya si Nika at pinunasan ang mga luha nito. Hindi ako aalis dahil sa pera, Nika, sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mananatili ako dahil sa inyo ni Bella. Pero kailangang malaman ng papa niyo na ang tiwala ay hindi nakukuha sa panonood sa screen. Nakukuha ito sa pagharap sa katotohanan. Tumayo si Clara at binuhat muli ang kanyang bag, pero hindi para umalis ng mansyon. Naglakad siya ng diretsyong-diretso patungo sa opisina ni Ramon. Hindi na siya kumatok. Binuksan niya ang pinto ng malakas. Nakita niya si Ramon na nakaupo sa harap ng kanyang mga monitor. Ang mukha nito ay maputla, tila isang taong nakakita ng multo. Ang headset nito ay nakapatong sa lamesa. At sa isa sa mga screen, makikita ang imahe ni Nika na umiiyak sa hallway. Ibinagsak ni Clara ang isa sa mga kamerang nakuha niya sa ibabaw ng lamesa ni Ramon. Hindi ko po kailangan ang mga mata niyo para gawin ang trabaho ko, sir. Matapang na sabi ni Clara. Pero kayo, kailangan niyo ang mga mata ko para makita kung gaano nakalungkot ang mga anak niyo. Nanatiling tahimik si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa monitor. Kung gusto niyo akong paalisin dahil nahanap ko ang mga ito, sige po. Pero hanggat nandito ako, itatrato ko kayo bilang tao, hindi bilang mga anino sa screen, dagdag ni Clara. Tinalikuran ni Clara si Ramon at lumabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mahinang boses ni Ramon. Clara! Tumigil si Clara pero hindi lumingon. Bakit? Bakit hindi ka natatakot sa akin? Tanong ni Ramon. Ang boses ay puno ng kalituhan. Dahil hindi po kayo dapat katakutan, Sir Ramon, sagot ni Clara. Dapat po kayong kaawaan. Pagkaalis ni Clara, naiwang mag-isa si Ramon sa dilim ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang inabot ang mouse ng kanyang computer. Isa-isa, sinimulan niyang i-disable ang mga camera sa loob ng mga kwarto ng mga bata. Ngunit habang pinapatay niya ang mga ito, isang panibagong monitor ang biglang umilaw. Isang notification mula sa kanyang security system sa labas ng mansyon. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate. At sa loob ng sasakyang yon, nakita niya si Sofia na may kausap sa cellphone. May hawak na isang sobre na katulad ng ibinigay niya kay Clara. Tapos na ang laro, Ramon. Bulong ni Sofia sa screen. Tila alam niyang pinapanood siya ng kanyang pinsan. Kung hindi ka kayang sirain ng babaeng yan, ako ang gagawa. Hindi makatulog si Ramon ng gabing iyon. Ang mga salita ni Clara ay tila mga hantik na gumagapang sa kanyang balat. Makati, masakit, at hindi niya mapatay-patay. Dapat po kayong kaawaan. Umiikot ang mga salitang iyon sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa ceiling ng kanyang kwarto. Siya? Ang makapangyarihang Ramon Sandoval na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay dapat kaawaan? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, ipinatawag ni Ramon si Clara sa kanyang silid-aklatan. Nakaupo siya sa likod ng malaking lamesang nara. Seryoso ang mukha at may hawak na isang maliit na kulay gintong card. Clara! Tawag niya nang hindi tumitingin dito. Po, sir? Sagot ni Clara. Nanatili itong nakatayo sa may pintuan. May distansya. Tila ba naglalagay ng pader sa pagitan nilang dalawa. Inilapag ni Ramon ang gold credit card sa ibabaw ng lamesa. Kunin mo yan. Gamitin mo yan para bilhan ng mga bagong gamit at damit sina Nika at Bella. Dalhin mo sila sa mall ngayong araw. Ibigay mo ang lahat ng gusto nila. Napakunot noo si Clara. Sir, marami pa naman pong damit ang mga bata. Huwag ka nang sumagot, putol ni Ramon. Iyan ay supplementary card. Walang limit ang pwedeng gastusin dyan. Isama mo na rin ang sarili mo.
Bilhan mo ang sarili mo ng kahit anong magustuhan mo. Consider it a bonus o bayad sa abala ng mga kamera ko. Tiningnan ni Clara ang card. Pagkatapos ay ang kanyang amo. May kung anong panganib siyang nararamdaman sa likod ng regalong ito. Pero para sa mga bata, tinanggap niya ito. Salamat po, sir. Pagkaalis ni Clara, lumabas si Sofia mula sa likod ng makapal na kurtina. Tumatawa ito ng mahina habang humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Ang galing mo talaga, Ramon, wika ni Sofia. Ang ultimate test, walang taong gipit sa pera, ang makakatanggi sa gintong card na yan. Pusta tayo. Pagbalik niyan, punong-puno na ang bag niya ng mga mamahaling alahas at designer bags. Tingnan natin. Maikling sagot ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa GPS tracker na nakakabit sa card. Sa mall, abalang-abala ang mga bata. Si Bella ay tumatakbo sa loob ng toy store habang si Nika naman ay tahimik na namimili ng mga libro. Pero sa bawat hakbang nila, nakasunod si Sofia. Clara dear, bati ni Sofia nang aksidente silang magkita sa isang mamahaling butik. Bagay sa iyo ang relo na yan. Bakit hindi mo bilhin? Don't worry, hindi naman tinitingnan ni Ramon ang bawat item sa bill. Masyado siyang busy. Ngumiti lang ng tipid si Clara. Hindi ko po kailangan ng relo, Ma'am Sofia. Naku, huwag kang magpakamartir. Isang swipe mo lang, solved na ang problema ng pamilya mo sa probinsya. Isipin mo ang nanay mo. Bulong ni Sofia, tila isang ahas na naglalabas ng lason. Hinawakan ni Clara ang card sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang bigat nito. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato, ang mga gamot na kailangang bilhin, ang utang na kailangang bayaran. Isang swipe lang, isang maliit na kasalanan para sa isang malaking ginhawa. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, hindi maalis ni Ramon ang kanyang paningin sa kanyang cellphone. Hinihintay niya ang unang notification ng transaction. Ping! Tumunog ang phone yakapan niya. Unang transaction. 15,000 pesos. Toys at books. Normal. Ping. Pangalawang transaction. 25,000 pesos. Children's clothes. Normal pa rin. Lumipas ang 2 oras. Tahimik ang phone ni Ramon. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkainip. Siguro ay nag-iisip pa si Clara kung anong mamahaling bagay ang kukunin para sa sarili. Ano na? Wala pa ring Hermes bag. Pang-uuyam ni Sofia nakakarating lang matapos iwan ang 3 sa mall para bumalik kay Ramon. Baka naman nag-withdraw na ng cash sa ATM. Biglang nag-vibrate ang phone ni Ramon ng sunod-sunod. Ping, ping, ping. Nanlaki ang mga mata ni Ramon sa nakita niya sa screen. Hindi ito mga transaction mula sa mga butik sa mall. Transaction 1, 100,000 pesos. St. Jude Children's Orphanage. Transaction 2, 50,000 pesos Public Hospital Charity Ward. Transaction 3, 50,000 pesos Scholarship Fund for Nanny's Children Association. Lahat ng transaction ay nakapangalan sa Sandoval Family Foundation, isang foundation na matagal nang hindi aktibo simula nang mamatay ang asawa ni Ramon. Ano yan? Tanong ni Sofia. Pilit na sumisilip sa phone. Hindi makapagsalita si Ramon. Binuksan niya ang huling notification. Isang picture message mula sa isang unknown number. Si Clara. Sa larawan, makikita si Clara, si Nika at si Bella na pinaliligiran ng mga batang ulila sa isang maliit na center sa likod ng mall. Lahat sila ay nakangiti. Si Nika, na dati ay laging nakasimangot, ay may hawak na bata at tumatawa ng tapat. Kasama ng larawan ay isang maikling text. Sir, sabi niyo po ibigay ko ang lahat ng gusto ni Nika at Bella. Ang gusto po nila ay makatulong sa ibang bata bilang pasasalamat sa mga biyayang meron sila. Ginamit ko po ang pangalan ng pamilya niyo. Sabi ni Nika, ito raw ang pinakamasayang araw niya simula noong mawala ang mommy niya. Salamat po.
Nabitawan ni Ramon ang kanyang phone sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang puso, na tila naging bato na sa loob ng maraming taon, ay biglang nakaramdam ng isang matinding bitak. Hindi maari. Bulong ni Sofia, ang mukha ay namumutla sa galit. Niloloko ka lang niya, Ramon. Strategy niya lang yan para mas makuha ang loob mo. Pero hindi na nakikinig si Ramon. Tinitigan niya ang mukha ni Nika sa larawan. Iyon ang tawang matagal na niyang hindi nakikita. Isang tawa na hindi kayang bilhin ng kahit anong dami ng kamera o pera. Dali-daling tumayo si Ramon at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta? Sigaw ni Sophie. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Sagot ni Ramon. Ang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya kayang itago. Ngunit pagdating ni Ramon sa mall, wala na roon sina Clara. Ang nakita lang niya ay ang security guard ng mall na may hawak na isang sobre. Kayo po ba si Sir Ramon Sandoval? Pinabibigay po ng babaeng may kasamang 2 bata. Binuksan ni Ramon ang sobre. Sa loob niyon ay ang gold credit card at isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Clara. Sir, may tumawag po sa akin mula sa probinsya. Malubha po ang lagay ng nanay ko. Kailangan ko na pong umuwi agad. Hindi ko na po magagamit ang card na ito. Salamat po sa pagkakataon. Kasunod ng sulat ay ang resibo ng huling transaction na ginawa ni Clara gamit ang sarili niyang pera, isang bus ticket pauwi sa kanilang lalawigan. Naramdaman ni Ramon ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok at hinala, hindi niya napansin na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay may sarili palang krus na pinapasan. Clara, bulong ni Ramon sa hangin. Biglang tumunog ang phone ni Ramon. Hindi ito notification ng transaction. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Ang nakita niya ay si Sofia na may masamang ngisi sa mukha at sa likod niya ay ang mga dokumento ng kumpanya ni Ramon na unti-unting sinusunog. Masyado kang naging busy sa yaya mo. Pinsan. Boses ni Sofia mula sa kabilang linya. Habang hinahanap mo ang dumi sa kanya, hindi mo napansin na ang buong kumpanya mo ay akin na. Wala na siya. Iyan ang 2 salitang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Ramon habang nakatayo siya sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang mansyon na dati ay itinuturing niyang simbolo ng tagumpay ay tila naging isang malaking kabaong. Maganda, magarbo, pero walang buhay. Papa, nasaan si Ate Clara? Ang boses ni Bella ay nanginginig. Nakatayo ang bata sa paanan ng hagdan, yakap-yakap ang kanyang manika. Sa likod niya, si Nika ay nakasandal sa pader. Ang mga mata ay namumula at puno ng sumbat. Hindi makasagot si Ramon. Paano niya sasabihin sa kanyang mga anak na ang tanging taong nagparamdam sa kanila ng init ng pagmamahal ay umalis dahil sa kanyang kawalan ng tiwala? Paano niya ipapaliwanag na habang binabantayan niya ang bawat kilos nito, nakalimutan niyang bantayan ang sarili niyang pamilya laban sa tunay na kaaway? Umalis na siya, Bella. Kailangan niyang asikasuhin ang may sakit niyang nanay. Mahinang sagot ni Ramon. Kasalanan mo ito, di ba? Singhal ni Nika. Lumapit ang dalagita. Ang boses ay puno ng pait. Pinahirapan mo siya. Pinanood mo kami na parang mga hayop sa zoo. Ngayong wala na siya, masaya ka na ba? Balik na tayo sa dati. Iyong walang pakialaman. Iyong pera lang ang mahalaga. Nika, hindi ganyan. Ganyan ka naman, Papa. Akala mo lahat nababayaran. Pero ang yakap ni Ate Clara, hindi mo kayang bilhin yun. Sigaw ni Nika bago patakbong bumalik sa kanyang kwarto. Kasabay ng pagbagsak ng pinto ni Nika, ay ang paghulas ng malakas na ulan sa labas. Isang bagyo ang biglang bumuhos, tila nakikiramay sa pighati sa loob ng tahanan. Flash! Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit, kasunod ang malakas na kulog na yumanig sa buong mansyon. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Dilim. Ganap na kadiliman. Papa! Takot po ako! Iyak ni Bella.
Dali-daling nilapitan ni Ramon ang anak at binuhat ito. Naramdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Bella. Sa gitna ng dilim, isa lang ang pumasok sa isip ni Ramon, ang boses ni Clara na kumakanta ng oyayi. Nandito si Papa Bella. Shh! Nandito lang ako. Kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone para gamiting ilaw. Pagpasok nila sa silid ni Bella, nakita niya si Nika na nakaupo sa sulok, nakatakip ang mga tenga. Ang matapang na dalagita ay nagmukhang bata muli sa gitna ng bagyo. Nika, halika rito. Huwag kang matakot, tawag ni Ramon. Nag-aalinlangan si Nika, pero sa huli ay lumapit din siya at naupo sa tabi ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng kawalan ng kuryente at ingay ng bagyo, ang tatlo ay magkakasamang naupo sa sahig. Pasensya na kayo, bulong ni Ramon. Mali ako. Masyado akong naging bulag sa takot ko na baka mawala ang meron ako, na hindi ko napansin na nawawala na pala kayo sa akin. Miss ko na po si Ate Clara, Papa. Hikbi ni Bella. Ako rin, anak. Ako rin. Pag-amin ni Ramon. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot na maging mahina sa harap ng kanyang mga anak. Kinuha ni Ramon ang storybook na nasa ibabaw ng lamesa. Ang librong alam niyang may nakatagong kamera. Binuksan niya ang cover at tinanggal ang maliit na lens. Ngunit sa likod ng lens, may nakita siyang isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop. Ginamit niya ang ilaw ng cellphone para basahin ang nakasulat. Sir Ramon, alam ko pong pinapanood niyo ako. Hindi ko po alam kung bakit hirap kayong magtiwala, pero gusto ko lang pong malaman niyo na ang mga anak niyo ay hindi naghahanap ng perpektong ama. Naghahanap lang po sila ng amang nandyan para sa kanila. Huwag niyo pong hintayin na screen na lang ang tanging paraan para makita niyo ang paglaki nila. Clara! Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang gamot na humahaplos sa kanyang sugatang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Sa gitna ng dilim, isang anino ang nakatayo, basang-basa ng ulan at nanginginig sa lamig. Clara? Gulat na sambit ni Ramon. Ate Clara! Sigaw ng mga bata habang patakbong yumakap sa kanya. Sir, pasensya na po. Ang lakas ng bagyo hindi na nakabiyahe ang bus. Hingal na paliwanag ni Clara. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang muka at ang kanyang mga labi ay namumuti na sa lamig. Binalikan ko po ang mga bata. Alam ko pong takot sila sa kulog. Dali-daling tumayo si Ramon at lumapit kay Clara. Kinuha niya ang kumot mula sa kama at ibinalot ito sa balikat ng babae. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Malamig ang kay Clara, mainit ang kay Ramon. Salamat. Salamat dahil bumalik ka, bulong ni Ramon. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng hinala, kundi ng isang malalim na pasasalamat. Kailangan ko rin pong bumalik, sir, sabi ni Clara, tumitingin ng diretso sa mga mata ni Ramon. Dahil nakalimutan ko pong sabihin sa inyo na kahit gaano po kayo kasungit, alam ko pong mabuti ang puso nyo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng bagyo at kadiliman, isang kakaibang kuryente ang dumaoy sa pagitan nila. Walang kamera, walang surveillance, tanging dalawang kaluluwang nagkakaintindihan. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang tumunog ang cellphone ni Ramon. Isang mensahe mula sa kanyang security guard sa labas. Sir, si Ma'am Sofia po. Kasama ang mga pulis. May dalang warrant. Sinasabi po nilang ninakawan niyo ang kumpanya at si Clara ang kasabwat niyo. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Tumingin siya kay Clara na halatang walang kinalaman sa nangyayari. Nandito na siya. Madiing sabi ni Ramon. Ang huling laro ni Sofia. Ang ingay ng mga sirena ng pulis ay humahalo sa ruro ng kulog sa labas. Ang asul at pulang ilaw ay kumikislap sa mga bintana ng mansyon na tila mga sumasayaw na demonyo sa gitna ng dilim. Sir Ramon,
Kailangan niyo pong bumaba. Narito si Ma'am Sofia. Sigaw ng security guard sa intercom. Naramdaman ni Ramon ang paghigpit ng kanyang kamao. Tiningnan niya si Clara na kasalukuyang yakap ang nanginginig na si Bella. Ang babaeng ito, na binalikan sila sa gitna ng bagyo para lang protektahan ang kanyang mga anak, ay siya ngayong idinadamay ni Sofia sa kanyang maruming laro. "Huwag kayong lalabas ng kwarto," utos ni Ramon sa kanila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi pa naririnig ng mga bata kailanman. "Nika, bantayan mo si Bella at si Ate Clara mo. Walang magbubukas ng pinto hanggat hindi ako ang bumabalik." "Pero sir," bakas ang takot sa boses ni Clara. "Magtiwala ka sa akin, Clara," madiing sabi ni Ramon habang nakatitig sa mga mata ng babae. "Sa pagkakataong ito, ako naman ang magtitiwala sa iyo." Bumaba si Ramon sa sala. Doon, bumukas ang malaking pinto at pumasok si Sofia, kasama ang 3 pulis. Basang-basa rin si Sofia, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay tuyong-tuyo at puno ng tagumpay. "Ramon, pinsan ko, anong nangyari sa mansyon mo? Bakit napakadilim?" Pang-uuyam ni Sofia. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. "Officer, iyan ang mga dokumento. 100 milyong piso ang nawawala sa pondo ng kumpanya sa loob lang ng 1 linggo. At lahat ng yun ay dumaan sa account ng bagong yaya niya, si Clara." "Yun ay mga donasyon, Sofia. Alam mo yan," sagot ni Ramon, na nanatiling matatag sa gitna ng sala. "Donasyon? O money laundering?" Tumawa si Sofia. "Officer, may mga CCTV footage kami kung paano inuutusan ni Ramon ang babaeng iyon na ilipat ang pera. At heto pa." Inilabas ni Sofia ang isang maliit na plastic bag. Sa loob niyon ay ang singsing ng yumaong asawa ni Ramon. Nakuha ito sa gamit ni Clara bago siya tumakas kanina. "Magnanakaw ang babaeng yun, Ramon. At ikaw ang utak." Lumapit ang isang pulis kay Ramon. "Mr. Sandoval, kailangan niyo pong sumama sa amin at kailangan din naming makausap ang yaya na si Clara." "Wala siyang kasalanan." Boses ni Ramon, mababa pero puno ng babala. "Lahat ng transaksyon ay utos ko. Kung may kailangang arestuhin, ako yun. Huwag niyo siyang idadamay." "How noble!" Palakpak ni Sofia. Pero huli na ang lahat, Ramon. Dahil habang abala ka sa paglalaro ng bahay-bahayan sa babaeng yon, nakuha ko na ang pirma ng board of directors. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng yaman. Ikaw na lang ang natitira sa loob ng malaking hawlang ito. Ngunit sa halip na matakot, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ramon. Isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. "Sofia, akala mo ba ay hindi ko alam?" Tanong ni Ramon. "Ang alin?" Kumunot ang noo ni Sofia. "Akala mo ba ay ang mga kamera lang sa hallway ang meron ako?" Naglakad si Ramon patungo sa isang painting sa dingding. Hinawi niya ito at tumambad ang isang maliit na keypad. "Simula nang mamatay ang asawa ko dahil sa aksidente na sinasabi mo, hindi na ako nagtiwala kahit kanino. Kahit sa'yo." Mabilis na nag-type si Ramon ng code. Biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa ilalim ng hagdan. Sa loob niyon ay isang hiwalay na server room na may sariling generator. Biglang bumalik ang kuryente sa buong mansyon. Ang mga ilaw ay nagliwanag ng sabay-sabay, dahilan para mapapikit si Sofia. "Sofia, may mga kamera ako na hindi alam ng kahit sino. Kahit ang security team ko. Mga kamera na nakatutok sa opisina ko, 24/7. Paliwanag ni Ramon. Hinarap niya ang monitor sa mga pulis. "Panoorin niyo ito." Sa screen, kitang-kita ang footage kagabi. Si Sofia, gumagamit ng master key, pumasok sa opisina ni Ramon habang wala ito. Kitang-kita ang pag-scan niya sa pirma ni Ramon at ang paglalagay ng singsing sa bag ni Clara na iniwan sa staff room. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal ay ang audio. "Konti na lang, Ramon. Matatapos din ang sinimulan ko sa asawa mo."
Kung nakuha ko ang preno ng sasakyan niya noon, makukuha ko rin ang buong buhay mo ngayon. Boses ni Sofia sa recording habang kinakausap ang kanyang sarili sa harap ng salamin ni Ramon. Nanigas si Sofia. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay naging kulay abo. Ang mga pulis ay nagkatinginan at agad na lumingon kay Sofia. Sofia Sandoval, arestado ka sa kasong falsification of documents, theft, at posibleng murder, sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. Hindi! Fake yan! Inimbento mo lang yan, Ramon! Sigaw ni Sofia habang nagpupumiglas. Hinding-hindi mo ako matatalo. Akin ang lahat ng ito. Habang kinakaladkad si Sofia palabas ng mansyon, bumaba si Clara kasama ang mga bata. Nakita nila ang huling sandali ng pagbagsak ni Sofia. Lumapit si Ramon kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Tapos na, Clara. Ligtas na kayo. Mahinang sabi ni Ramon. Ngunit bago pa makasagot si Clara, isang malakas na putok ang narinig sa labas. Isang pulis ang tumumba at si Sofia, na nakakuha ng baril mula sa holster ng isa pang opisyal, ay mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng mansyon. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman mo, Ramon, sigaw ni Sofia. Ang mga mata ay nanlilisik sa kabaliwan. Itinutok niya ang baril, hindi kay Ramon, kundi kay Clara. Sisiguraduhin kong wala ring maiiwan sa puso mo. Bang! Isang putok ang muling umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na mansyon. Hindi ko naramdaman ang sakit. Ang tanging narinig ko lang ay ang nakabibinging putok na umalingaw-ngaw sa buong sala. Kasunod ang hiyaw ni Bella at ang pagkalabog ng isang mabigat na bagay sa sahig. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinihintay ang hapdi, ang dilim, o ang dulo ng lahat. Pero nang imulat ko ang mga ito, nakita ko si Sir Ramon na nakaluhod sa harap ko. Ang kanyang likod ay nagsisilbing kalasag sa aming tatlo, ni Nika at Bella. Sir Ramon. Mahinang tawag ko. Unti-unting tumagilid si Ramon. Doon ko nakita ang mantsa ng dugo na mabilis na kumakalat sa kanyang puting polo mula sa kanyang balikat. Nanlaki ang aking mga mata. Sinalo niya ang bala. Ang taong walang ibang ginawa, kundi bantayan kami sa likod ng kamera, ay tumaya ng sarili niyang buhay para protektahan kami sa harap ng panganib. Nakahanda na ang lahat, Sofia. Sumuko ka na. Mahinang sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng panginginig, pero may awtoridad pa rin. Bago pa makaputok muli si Sofia, mabilis siyang nadambahan ng dalawa pang pulis na pumasok mula sa kusina. Sa wakas, ang baril ay nakuha sa kanya at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na napusasan sa kanyang likuran. Hayop ka, Ramon! Sumpain ka! Sigaw ni Sofia habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga hiyaw ay unti-unting humina hanggang sa tanging ang tunog na lang ng ulan ang natira. Papa! Papa! Iyak ni Bella habang yumayakap sa braso ng kanyang ama. Sir, huwag kayong gagalaw. Nika, kumuha ka ng malinis na tela. Bilisan mo. Utos ko habang inaalalayan si Ramon na makasandal sa sofa. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ko ang sugat niya para pigilan ang pag-agos ng dugo. Napatingin ako sa mukha ni Ramon. Maputla siya, pagod na pagod. Pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Clara, bulong niya. Huwag po kayong magsalita, sir. Darating na ang ambulansya. Salamat, mahinang sabi niya. Salamat dahil hindi ka umalis, kahit na napakasama ko sa'yo. Umiling ako. Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Sabi ko naman po sa inyo, hindi kayo dapat katakutan. Tao lang din po kayo na nasasaktan. Ngumiti siya ng bahagya. Isang nangiting hindi dumaan sa anumang lens o monitor. Isang nangiting totoo. Dumating ang mga paramedic at dinala si Ramon sa ospital. Sa buong biyahe, hindi ko binitawan ang kamay ni Nika at Bella. Doon ko na-realize
na ang pamilyang ito, na dati ay tila mga anino lang sa screen para sa akin, ay naging bahagi na ng buhay ko. Lumipas ang 2 araw. Maayos na ang lagay ni Ramon. Ang bala ay daplis lang sa buto at hindi tumama sa anumang vital organ. Nakatayo ako sa labas ng kanyang kwarto sa ospital. May dalang prutas at sariwang damit para sa kanya. Akma na akong papasok nang marinig ko ang usapan sa loob. Papa, kailan tayo uuwi? Ayoko na sa bahay na maraming kamera. Gusto ko, lalaro tayo ni Ate Clara sa garden. Boses yon ni Bella. Oo nga pa. At saka, kailangan nating bayaran ang utang ni Ate Clara sa probinsya. Sabi niya, may sakit daw ang nanay niya. Dagdag ni Nika. Napatigil ako. Alam nila ang tungkol sa nanay ko? Siguro ay narinig nila noong gabing bumalik ako sa mansyon. Huwag kayong mag-alala. Sagot ni Ramon. Lahat ng kamera sa bahay pinatanggal ko na. At ang tungkol kay Clara, hindi na siya empleyado natin simula ngayon. Tumibok ng malakas ang puso ko. Hindi na siya empleyado? Ibig bang sabihin ay tinatanggal na niya ako? Naramdaman ko ang pamilyar na sikip sa aking dibdib. Siguro nga, ngayong tapos na ang gulo, wala na silang kailangan sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang dala kong gamit sa upuan sa labas. Marahil ay ito na ang tamang oras para magpaalam. Ayoko nang maging pabigat pa sa kanila. Naglakad ako palayo, bitbit ang aking lumang bag. Iniisip ko ang aking nanay, ang aming maliit na dampa, at ang buhay na babalikan ko. Masakit. Pero handa na ako. Ngunit bago pa ako makarating sa elevator, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa at ang paghingal ng isang tao. Clara! Teka! Lumingon ako. Si Ramon yun, naka-hospital gown pa at may benda sa balikat, habang inaalala yan ni Nika at Bella. Sir, bakit po kayo lumabas? Bawal po kayo maglakad ng malayo. Nag-aalala kong sabi. Sabi ko, hindi ka na empleyado. Hingal na sabi ni Ramon. Lumapit siya sa akin hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo namin sa isa't isa. Dahil ang gusto ko, maging bahagi ka na ng pamilyang ito, hindi bilang yaya, kundi bilang kasama ko sa pagpapalaki sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makapagsalita. Clara, pinatunayan mo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mga kamera. Nararamdaman ito rito. Sabi niya habang itinuturo ang kanyang puso. Gusto kong bumawi sa'yo. Gusto kong tulungan ang nanay mo. At gusto kong magsimula tayo ng tama. Walang lihim. Walang pagdududa. Ate Clara, please, huwag ka nang aalis. Pakiusap ni Bella habang hinitila ang dulo ng aking damit. Tiningnan ko si Ramon. Wala na ang triyufo na huwaingi at malamig. Ang nasa harap ko ay isang lalaking handang maging vulnerable, isang lalaking natutong magtiwala muli. Ngumiti ako sa gitna ng aking mga luha at dahan-dahang tumango. Opo, hindi na ako aalis. Yumakap ang 2 bata sa aming dalawa. Sa gitna ng puting hallway ng ospital, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Hindi ito ang init ng mga ilaw ng kamera, kundi ang init ng isang tunay na tahanan. Ngunit habang nagkakayakap kami, may isang nurse na lumapit at iniabot ang isang maliit na itim na kahon kay Ramon. Sir, may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Galing daw po sa security team nyo. Binuksan ni Ramon ang kahon. Sa loob niyon ay ang huling kamera na nakatago sa kanyang opisina. Ang tanging kamera na hindi niya pinatanggal. Bakit narito pa ito, Papa? Tanong ni Nika. Tiningnan ni Ramon ang kamera. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng may makahulugang panungiti. Dahil gusto ko, ito ang huling bagay na makikita ng kamerang ito bago ko ito sirain habang buhay, sabi ni Ramon. Iniharap niya ang kamera sa aming 4 na magkakayakap, masaya at buo. Pagkatapos, sa isang iglap, ibinagsak niya ito sa sahig at tinapakan ng buong lakas. Basag. Wala nang nanonood.
wala nang nagmamanman. Dahil sa wakas, ang pamilya Sandoval ay hindi na kailangang makita sa screen para malaman na sila ay masaya. Sapat na ang maramdaman nila ito sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Doon nagtapos ang mahabang gabi ng pagdududa at nagsimula ang isang umaga na puno ng liwanag at tunay na pag-ibig.